So ayan po mga kalingap, welcome back muli sa akin channel Kalingap Tata. So ngayon pong araw na ito mga kalingap, pupunta natin yung bahay nila Angelica. At nabalitaan ko mga kalingap na yung bahay nila ay yung daan papasok sa kanila, yung may wire po, ay may bakod na po para lagyan po ng gate. Dito kasi subdivision ay inaano na yung kumbaga may harang na yung daanan nila nila Angelica. Kaya pupunta natin kung anong gawin nila, kung saan na sila magdaan, kasi di na sila makadaan pag yan nakuran na yan. Kung saan na makadaan dyan, kung nalagyan nila ng pader, di na sila makadaan. So tatanungin natin saan sila magdaan mga kalingap. Tara mga kalingap. Si Angelica po ay nag-aaral ngayon, so alamin natin kung sino na sa bahay, sa loob ng bahay nila. Tara, okay. Samahan niyo ako. Ayan may bakuran na Kalingap po. Dito siya nagdaan. May bakuran na. Sana kaya sila magdaan, Angelica. Ayan ito kasi dito kasi sila Angelica dumadaan. Problema nito kung saan sila madaan mga kalingap. Pasok tayo. Tao po. Yan po mga kalingap, mga tahimik ng bahay. Uy, dito pala si si Inchik. Nagbibili po din si ate. Saan? Dito ka dali. Kumusta na? Kumusta na pag-aaral mo, Inchik? Ayan, kapatid po ni kapatid ni Angelica, bunsong kapatid. Ayos lang. Si mama mo saan? Nagdadait po. Nagdadait? Opo. Anong ginawa ni mama mo doon? Nagsasahod po. Nagsasahod. Ayan po mga kalingap. Ito pong bunsong kapatid nila, Angelica. Wala kang pasok ngayon? Meron po. Okay, anong oras pasok mo? Kaninang umaga lang po ako nagpasok. Kaninang umaga? Anong oras? Nang maaga po ako nagising. Maaga ka nagising? Maaga ka nagising? Opo. So wala ka ng pasok ngayon? Opo. Okay naman yung pag-aaral mo? Wala naman problema? Di mo ba na-miss si papa mo? Bakit? Bakit di mo na-miss? Ha? Tingin ka dito, huwag kumaya. Di mo ba na-miss si papa mo? Bakit hindi mo na-miss? Wala lang po. Nakakalimutan ko na po si papa. Bakit nakakalimutan mo si papa mo? Kasi? Iniwan nyo kayo? Opo. So ibig sabihin, medyo ka kay papa mo. Hindi ka man nagalit o nagtatampo? Ganun? Tingnan dito sa camera. Bakit? Hindi ka naman di mo naman na-miss papa mo. Siya po si Inchik mga kalingap, bunsong kapatid nila Angelica. Siyempre tingin ito. Siyempre mas close kay papa mo, di ba? Close ka kay papa mo. Naunawaan mo naman yung nangyari, Inchik. Ayan. Mag-aaral ka mabuti ha. Baka pag si ate mo Angelica, ikaw naman yung papaaralin ha. Basta mag-aaral ka mabuti. Huwag kang kagaya kay mo ha. Huwag mong gayahan si mo ha. Para ka mabuti. Kasi mo yung kalagayan dito mag-aaral. Pag makatapos si ate Angelica, naman yung magpapaaral sa iyo. Anong masasabi mo kay ate Angelica? Salamat na po sa tinutulong ni ate sa pansahod po ni mama. Binsan binibigyan ka rin ni ate Angelica pamasahe, allowance, ha? Hindi po. Hindi ka binigyan, bakit? Pambaon lang po. Binibigyan ka pero pambaon. Opo. Binibigyan ka ni ate. Grabe ang bait ni ate Angelica. Anong masasabi mo kay ate Angelica bilang kapatid? Salamat. Salamat. Ayan, grabe yan po si Inchik. So, andito nga si ate mo, saan bumili? Opo. Andito sa likod. Dito daw si At puntahan natin yun si Uy! Oy, kumusta? Ate Tisay, kumusta ka na? Okay lang po. Ay, grabe ang ganda ni Ate Tisay,
Ayan, nagbili ka daw ng ano? Anong binili mo? Nagbili po ng shampoo. Shampoo. Ayan. Sabi nga ni Inchik, nagbili ka daw ng ano? Wala po si Saan si Angie? Nag-aaral? Opo. Pasok po sa school. Opo po kayo. Kumusta na pag-aaral mo? Kasi si Inchik. Kumusta na pag-aaral mo? Okay naman po. Ito stress. Bakit? Ang daming gawain po sa school. Nagsabay-sabay. Nagsabay-sabay yung ano yun? Opo. Parang kambal ka eh. Kaya nga po. Singkit. Bakit ang dami mo ng pimples? Dahil sa stress yan? Stress. Sa walang tulog? Grabe. Anong year ka na ba? Graduating ka na? Ano na po, third year. Third year? Pa-fourth year na po ngayon. Mag-fourth year ka na? Fourth year. So, pag kasi pag fourth year na, dami ng mga gawain. Dami ng gawain. Super. Homeworks. Ano pag eduk? Education ka, no? Opo, Anong major mo? Ano po, TLE. Ano yan? Meaning Home yan? Economics. Home Economics. So, ano lang? Basic lang? Home Economics. Mahirap. Mahirap ba? Grabe po. Alam ko, wag mahirap yung major ka in mathematics. Ganun. Kasi yung Home Economics, yung about lang sa mga may cookery. Yan. Yan, agriculture. Ano bang related yan? Halo-halo po. Yung sa ano pa. Sa dami Yun po. So malapit ka na ng malapit ka na mag-graduate pala. Congratulations in advance. Next year? Next year, opo. Sana makapasa. Siya nga. Grabe. Opo. Sana one tick ka lang, no? Po? Sana makapasa ka kagad. Para makapagturo ka na agad. So, malapit ka pa ng mga So, talagang nagbunga yung sakripisyo mo sa pag-aaral, Kaya nga po. Yung pagtsatsaga nyo sa pag-aaral. Buti na lang po na-enjoy si mama. Grabe din si mama niyo, no? Tinitiis niya lahat, no? Hirap. Para lang mapag-aaral kayo, no? Kaya sobrang proud po ako dyan kay mama. Kasi sa dinami-dami ng anak niya, talagang nakakayanan niyo po talaga. Napag-aralin kami lahat. Talagang hands-on si mama mo, no? Pagdating sa pag-aaral sa inyo, no? Gusto niyo po talaga makapagtapos po kami talaga. Kaso nga lang po talaga kapag lalo na po yung panganay po namin, hindi po sila nakapag kasi nga po may mga babayaran pa po sa school, yung sa yung kuya ko po, School of Law. So yun po, may babayaran po siyang tuition. Si Arnel po. School of Law pala yan, nag-aaral? Criminology po yung kinuha niya. Kasi hindi po na kapagpatuloy at mahal po ang tuition. Mahal ang tuition, Hindi basta-basta. Kaya natigil mo na siya. So, ngayon nagtatrabaho mo na siya, Ano bang ni Arnel ngayon? Sa HP po, nag-work. Nag-work na siya. Para makatulong din po. Para makatulong din kay mama mo. Pero tumutulong din siya sa'yo. Sahod siya, ganun. May time po kapag may po talaga. Nabigay man po yan. Nabigay sa'yo. Opo. Kaya ganun. Si Inchik, ikaw magpaparal sa kanya. Ano Inchik? Opo. Mag-aral ka mabuti ha kasi pag malapit na mag-graduate si ate Matalino po ito. Siya nga, pag tinatanong ko, ano po yan. talagang matalinong sumagot Pag tinatanong ko ay gawin mong inspirasyon si ate mo Talaga na. Sumika pag-aral. Kaya po talagang nakakanga din dito si mama tuwang-tuwa dito sa batang ito. Grabe po talaga yan. Sobrang sa school. Sobrang sipag mag-aral. Kapag nakikita yung mga test, ay talaga po. Grabe ang taas po ng grades ng batang yun. Ay siya? Maliit pa lang po. Ano yung pinakamataas na grade niya, Inchik? Kaya ni Inchik? 90? Ay, sabi na yan. Gusto po na 30 out of 25 out of 30. Ganun po mga score niyo sa test. Grabe, matalino. Matalino po ito. Kaya. So si Angie ngayon nag-aaral ngayon? Opo. So ano masasabi mo Pag-graduate na rin po yan. Oo, malapit na nga. Kaya.
So ano masabi mo kay Angelica na maraming ano, may mga tumutulong na sa kanya sa pag-aaral? So, ayun po, thank you po sa mga sponsor at sumusupport po kay Angel. Talaga po, nagsisipag po yun sa pag-aaral para po talaga makagraduate at makatulong po sa family ko. At ngayon po, ayun po, gusto niya pong mag-ano sa Mabini, pero sabi ko, wag sa Mabini kasi mahal po talaga ang tuition. So, CN na lang po siya kagama. Pero kung may tutulong naman, why not? Opo. Pero thank you po sa mga tulong. Pero ano, sa tingin ko kaya niya magbabini kasi may mga tumutulong sa kanya, may mga nag-sponsor. Ano ko lang po talaga, sobrang mahal po talaga ng tuition doon. Anong school ka pala? Ano? Sa ano po ako, Abanyo. Saan yung extension po yun sa malapit lang dito? Opo, malapit lang po. Okay naman yung mga ano nila doon, mga okay naman yung pagtuturo nila. Opo. Private ba yun? Hindi naman po siya private. Public? Opo, public. Pero marami nang nag-aaral doon. Sobrang dami po. Mga iba't ibang mga educator po. May PE, mga ganun. Kasi mura lang yung tuition doon. Wala po siyang tuition. Kumbaga binabayaran ng po namin is yung everyday na... free tuition siya. Free tuition. Yung binabayaran nyo lang, ano yung binabayaran nyo? Yung monthly para sa mga ano po namin, sa kuryente po sa school. Kapag may organization po, kailangan namin magbayad. Yung sa first, ang tawag dito, yung every first sem, second sem, provide po kami ng 110. Yun lang po yung binabayaran namin. 110? Every sem? Every sem. Siya talagang makakaano ka? Pag wala ka masyadong gagastusin sa pag-aaral mo, talagang nakakatulong Sobrang natuwa nga po ako kasi nga po nung kasagsagan ng pandemic, wala pong exam dyan sa CN. Sabi ko, why not kaya ako. Tapos nung time na yun, nakita ko nakapasa po ako kasi wala po talaga silang exam. Nakapasa ka? Opo. Kumbaga hindi na po sila nagpa-exam. Kumbaga ang tinignan na po nila yung grades. Pero ngayon po siguro meron na silang exam bago ako makapasok po sa CN. So yun po, natuwa ako dahil nakapasok po ako sa CN. Wow, nakakatuwa naman Tapos EDOC pa, yun po yung talagang pangatlong napili ko ay kasi po ang tawag dito, ang pinaka ko po talaga is hospitality, yung sa cook. Kaako? Pagluluto po Hospitality. talaga. Kasi gusto ko po talaga maging chef. Pero hindi po talaga yun naging napunta po ako sa EDOC. Pero pasalamat Pero pwede ka naman mag-proceed kung gusto mo talaga yung pwede ka naman mag-proceed. Pero may course ba yan doon sa inyo? Sa CN? Sa CN po, meron po. Meron din. Hospitality po. Hospitality. Pero kung yung talagang gusto mo mag-abroad ganun. Pangarap mo din maging chef. Opo, chef. Sa barko ganun. Barko kasi malaki ang sahod noon Compare mo sa education. Hindi ko naman minamalit ng education, pero yung sahod kasi sa education ay medyo tama-tama lang. Compare mo sa pag mag-abroad ka, lalo na pag yung international na sasakyan mong barko, sobrang laki ng sahod. Pero ganyan ang education pag simula lang, 'di ba? Pag parang police din yun pag PE1 ka, pa lang yung sahod mo. Pero habang tumatagal, medyo lalaki rin yung Pero nasa sa'yo kung saan mas mo. Sabi nga po ng ibang mga teacher, nag-teacher pa talaga kayo. Bakit? Hindi, walang mayaman sa pagiging teacher. Siya nga. Kasi sa teacher bawat narinig ko sa teacher ay ang teacher daw ay puro utang daw, loan. Puro loan daw. Gawa nga ng yung medyo lang yung sahod, tapos marami pang mga benefits na kinakaltas. So ilan na lang yung matitira sa'yo. Pero ang maganda nga po dyan kasi Pero ang education kasi kumbaga na yan sa'yo. Kumbaga anong tawag yan? Kumbaga nakakatulong na rin yun. Parang regular na Opo. Pinaganda po talaga ng education. Kung talagang passion mo siya, talagang
magugustuhan mo siya eh. Pero kapag hindi mo talaga siya passion, talagang aayaw ka. Kasi nga, sobrang dami po talaga yung ginagawa ng ano eh, mga teachers. Lalo na ngayon po, nararamdaman po namin siya ngayong 3rd year. Sobrang dami po talaga yung ginagawa. Magde-demo na po. Demo teaching. Pero salamat na lang po talaga at yun po talaga ang pinakaayaw ko, maging teacher. Pero ewan ko kay Lord kung bakit nilagay niya po ako sa ganito. Baka yun ang yun ni Lord sa'yo. Yun Pero ang sa amin po, binigay na, no? sa aming church po, teacher po ako ng Sunday school. Pero doon po natutuwa ako kasi nga po, nabubus ko po yung pagiging mahiyain ko. Lalo na kapag humaharap ako sa mga bata. So, yun na rin po siguro yung dahilan kung bakit nilagay ako sa ganitong bagay. Para talaga yung confident ko is boost. Kasi mahihain ka, di ba? Minsan mahihain ka. Pero nga, pag nag-vlog ka, Angelica, parang ayaw mong humarap sa camera eh. Okay. Pero okay na rin yung education kasi lifetime na yun eh. Lifetime job na yun, trabaho mo. Dami lang po talagang kailangan mong i-take bago ka makaano ng maging teacher. Kailangan mo mag-mastery, makapasa sa LET examination. Sobrang dami po talaga. Marami kang pagdadaanan din kapag sobrang dami po. Ano ka ng education, no? Tapos pag nakatapos, nakapasa ka, magiging teacher ka, mag-a-apply ka na naman, no? Kailangan pa po niya magparang. Magparang, tapos pag natanggap ka na, di mo alam, doon ka ilalagay sa mga bundok, ano, mga bukid. Hindi ka mo nilalagay sa sentro, ano? So, anong pangarap mo kina mama mo pag anong gusto mong buhay na ibigay mo kina mama mo pag ikaw ay naging teacher na? So gusto ko po ay pangarap ko po sa family ko, bigyan ko po si mama ng maayos na buhay, makapagawa po ng sariling bahay at makabili ng sariling lupa para po sa kanya. Yun. Kasi po dito sa tinitirahan namin, hindi po talaga ito sa amin. Hindi po namin alam kung kailan po kami dito papaalisin. Kasi wala po kaming karapatan dito sa lupa nito. So yun po, gusto ko pong mabigyan sila namin ng maayos ng buhay. Lalo po yung mga kapatid ko, may liit pa lang po. So yun, gusto ko po silang makatapos ng pag-aaral kapag ako po ay naging. So yun. Kaya ka talaga nagpupursige na mag-aaral para makatapos. Siyempre itong bahay nyo ay hindi at binakuran na oh. Okay. Saan pala makadaan dito? At binakuran na ito. Dito po sa kabila. Dito sa kabila. Dito na po kami dadaan. Dyan na. Kasi binakuran na ito ay lagyan na ng pader. Mauna po talaga. Dito na sila magdaan. Babalik po kami sa dati doon na sa kabila. So yung nangyari sa kina mama at papa mo, ano nang balita? Wala na talagang balita kay papa mo? Meron po kaming balita kay papa. Ang sa akin lang po, siguro kaya po nag-OA ni papa. Hindi po, ang tawag dito, kumbaga ginawa lang po niyang excuse yung sinabi niya may babae siya, pero ayun po, nag-ano din po ako kasi nga po, pangit naman po baga nasiraan ng magulang mo. Pero ang sa akin lang po kasi, nararamdaman ko nito yung nararamdaman ng papa ko. Kasi po, nung time na yon siguro kaya po nasabi niya yun kasi stress na po siya sa mga utang niya. Kumbaga sinarili niya po yung problema niya. Kaya nung time na yun siguro, yung naglasing siya, tapos after niya nun, nagbigay lang siya ng na yun po, sinabi niya po na ng babae siya, pero ang totoo hindi naman. Hindi naman totoo. Kaya ang gusto lang po niya na umalis. Kumbaga magkaroon ng kapayapaan. Yun, katahimikan. Niya po katahimikan, gano'n. Kaya ang ginawa niya pong way, gano'n. Sabihin niya na may babae siya, pero wala naman. Wala naman. Gusto lang niya po takasan yung problema. Pero ang sa akin lang po kasi, si mama po yung naghihirap. Si mama yung nag-suffer ngayon. Nag-suffer sa mga utang. Sa mga utang. Pero naunawaan ko naman po si papa kung bakit gano'n. Naunawaan mo naman. Naunawaan ko naman po.
Kaya ayun po, ayoko pong magsalita ng masama sa papa kasi yun po, binigay naman po niya yung best niya para sa aming mga magkakapatid. So, yun po, kung nasama po siya ngayon, ingatan po siya ng Panginoon at nawa yung mga nangyari sa kanya or mga nasabi niya, nawa ma-realize niya at makita niya at dumating sa point na bumalik siya sa amin at tulungan niya si mama sa paghahanap buhay po, lalo na So, po sa mga utang. So kung babalik si papa mo, tatanggapin mo naman siya? Opo, tatanggapin ko po siya. Lalo na po nalaman ko na gano'n nga po. Saan mo nalaman naman yung ano? Kay Aya po yun. Kay Aya, sa kapatid mo? Doon mo nalaman. Opo, nalaman ko. Bakit nalaman ni Aya? May nagsabi din po sa kanya, siguro po kinontak din po siya ni Papa. Kinontak siya ni papa mo. Kaya, ayun po. So ayan. So at least nalaman natin ngayon yung ano, yung mga nangyari ano. Kaya mahirap kay po talaga papa mo. magsalita kapag hindi mo talaga nakita. Oo. yung totoo. Baga, wag ka mo lang mag-judge ano. Mm-mm. Wag mo nang yan si papa mo hangga't hindi pa mo na-prove. Hindi mo pa na-prove na nakita mo yung ano na meron siya. Ako pa Kung mga sabi-sabi lang. Kaya ganun parang hindi ka masyado nag-ano kay papa mo kasi nalaman mo yung totoo. So, ilang buwan na ba si papa mo hindi na nakapiling, hindi na kasama? Pagka-apat. 4 na buwan na? Opo. So, anong pakiramdam na sa 4 na buwan hindi na kasama si papa mo? Siyempre po, malungkot. Malungkot, no? Kasi po, opo, malayo yung papa namin sa amin. Yun po. And, ito din po minsan si Inchik, nagkakasakit. Tapos sabi po ni Papa kay Aya, kamusta si Inchik? Siyempre si Inchik malapit sa papa niya ito eh. Malapit po talaga yung kay Papa, kamusta daw. Kasi po, lagi na lang po niya na napapanaginipan si Inchik. Pero sabi ko sa kanya, hindi daw niya na-miss si papa niya. Ano, totoo Inchik? Asawa yun. Inchik, totoo, hindi mo na-miss si papa mo? Na-miss? Hindi mo talaga na-miss. Hindi mo na-miss? Na-miss? Inchik? Na-miss ka nga niya eh. Opo. Siyempre bunsong anak si Inchik siguro. Wala namang bunsong anak na di ma-miss yung papa. Lalo't pag close mo, ano? Opo. Kaya, ayun. Nag-ingat na lang po siya kung nasaan po siya. Anong mensahe mo kay papa mo? Nanonood siya ngayon. Minsan ko lang po, tatanggapin ko pa naman po namin kapag na-realize niyo na po yung mga bagay na mali na nagawa niyo po. Alam ko po na yung mga ginawa niyo po is, alam ko ba yung pakiramdam mo na sinarili niyo lang po lahat ng problema niyo po sa sarili niyo. Kumbaga po yung mga utang, kaya po kayo nagsasabong kasi yun, gusto niyo po mabayaran. Pero ang nangyayari po, hindi po kayo nakakabayad dahil yun nga po, natalo sa sabong. Pero, kung nasaan ka man pa, mahal na mahal po namin ikaw. At sana magkaroon pa po ng chance na maging maayos po tayo. Yung pagsasamahan niyo po ni Mama. Masarap sa pagkinamdan yung pag-complete yung pamilya, no? Opo talaga. Napayak. Hello? Napayak naman ako, ano? Grabe. Ate Sai. So, yun po. Sana may chance pa na magkabalikan kayo ni Mama po. Mama mo. Kasi may hirap po talaga kapag yung isa mo pong pamilya or magulang mo pa malayo sa'yo. Masakit po talaga, sobrang masakit. Sobrang sakit, ano po? Kumbaga lagi pong may kulang sa family po namin. Kaya po nung time na birthday niya po, talagang sobrang tuwa ako kasi po nagkasama-sama kami. Sama-sama Tapos ganun po yung reaction ni Papa, sobrang natuwa po siya nung time na yun. Yung inanay niyo po siya, sinurprise. Surprise pa mo. Opo. Tuwang-tuwa si papa mo nun. Opo, sobrang tuwa. At masaya po kami kapag nakikita po namin na ganun yung magulang namin. Oo, siyempre. Opo. Bilang magulang. So pa, kung nasan ka man ngayon, ingatan mo ang sarili mo, huwag ka na mag-iinom. Kasi masama po yun sobrang masama yun sa kalusugan. katawan mo, kalusugan mo.
Lalo na ngayon, natake ka ng rayuma mo. Alam kong kapag ganitong malamig, yan, nasakit ang paa mo. So yun, ingatan mo ang sarili mo. Magpalakas ka. At sa bagay na yun, maging maayos ka. At maging maayos yung relasyon niya ni mama. So, yun lang po. Kaya Yun biniyak po pa yung naman. mensahe ko po. Biniyak naman ako sa'yo. Sabi, nakalingat na yun. Si, Opo. Ano totoo pangalan mo? Ano? Hmm? Anong totoo pangalan mo? Alma Porero po. Alma, oo. Naiyak tuloy si Ate Alma. Yeah, pinaiyak tuloy natin. Siyempre, si mama mo sa observation mo kay mama mo, iba yung parang nag-iisa na lang si mama mo, no? Nakita mo na wala siyang katuwang, na talagang nagsusunod lang siya paghanap buhay. Siyempre parang nakakaawa din si mama mo, no? Kaya nga po minsan tulong-tulong na lang po talaga kami. Tinutulungan niyo naman si mama niyo dito sa paggawa ng kakanin. Bigisin po kami ng maaga para tulungan po siya sa pagluluto ng kakanin. Kasi dati yung andito pa si Kuya, yung kasama pa niya si Kuya, sila talaga yung nagtutulungan, sila mag-asawa, no? Opo. Hands-on talaga sa paggawa ng sa paggawa ng kakanin. Ayan. Naiyak tuloy ako. Ano yung chick? So, about kay mama mo, natanong niyo ba kung halimbawa biglang magpakita si papa mo? Tinatanong niyo ba kung matatanggap ni mama mo? Kasi po, nung time na po, nalaman din po ni mama kung nasaan po si papa. Kasi may nagsabi po sa kanya sa tindahan. Pero alam na po namin na mga magkakapatid, hindi lang po namin sinasabi kay papa. So, yun po, nung nalaman niya po na nandun pala si papa, sa kaibigan niya po na nandito dati na nagtitinda. Ayun po, sabi ni mama, kung bumalik na lang, parang gusto pa niyang bumalik dito at tulungan si mama sa paggagawa po ng kakanin. Oo. So, sabi ni mama nung time na yun, bakit hindi pa siya bumalik dito kung nandun na lang siya nakastay lang, walang ginagawa. Ganyan. Bumalik na lang siya dito at tulungan ako sa pagtitinda sa ganyan. So, para po sa akin, parang meron pang chance na magkaayos pa sila. Magkaayos sila. Sana magkaayos pa sila, no? Kaya nga po. Kasi, kunting problema lang naman yan eh. Masolusyon na naman yan. Siyempre, kasalin sila mama mo, no? Siyempre, ang magkaayos sila. Siyempre, yung mga anak yung kayo yung kumbaga sa kanila na magkaayos sila, magkabalikan sila, no? Kasi masarap pag kumpleto yung pamilya, magsama-sama. So yan, at Ate Alma, ayan. Yun, malapit ka na mag-graduate pala. Yan, so isang taon na lang. Isang taon na lang pupunuin mo, ano? Pagtsatsagaan mo, isang taon. Malapit lang yan. Konti na lang, grabe. Wait ka na luha, ano? Ate Alma. No. Pero kahit naluha si Ate Alma, talagang lutaw pa rin yung ganda, oh. Yeah po, sorry. Tsaka isa hinangaan ko kay Ate Alma, malapit sa Diyos. Talagang kasama niya yung Panginoon sa kanyang pangarap, sa kanyang pag-aaral. Ano yung reliyon niya, Ate Alma? Baptist. Baptist. Kasi pag talaga tayo sa Panginoon, talagang bibigay ni Lord yung natin, yung mga pangarap natin, yung gusto natin. Basta lagi natin siyang kasama, no? Sa kanya mo na lang po ipagkatiwala. Yan. Sa kanya may pagkatiwala yung lahat para maibigay. Kaya nga po pinagpapa sa Diyos ko na lang po lahat ng pag-aaral ko, pag-aaral ng mga kapatid ko.
Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Ako ano po, Panginoon, yung kalooban niyo sa amin na magkakapatid. Kayo na po ang bahala. Kasi sabi nga po, kapag pinagkatiwala mo sa lahat sa Panginoon, siya na ang gagawa niyo. Mga bagay lang, sa magtiwala lang tayo sa Kanya. Sumampalataya lang. Sumampalatayan lang. Sabi nga na sa Kanyang kapahingan, kapag lahat ng problema mo, pagsubok mo, binigay mo sa Kanya. Ang gusto lang niya, pagkatiwala mo sa Kanya lahat. Yun. Bibigyan ka niya ng kapayapaan sa iyong puso. Kaya yun po yung pinag-ano. Papasalamat sa kay Lord. Siyempre, malapit na ibigay ni Lord sa'yo. Malapit na. Tiis na lang ano. So, ayan, Ate Alma. So, kaya pumunta ko dito kasi ano, pinakumusta ko lang yung ano niya dito. Kasi nabalitaan ko na yung bakura niya. Ano. So, Ate Alma, bibigay ako ng konting ano sa'yo, pang allowance. Ayan. Ate Alma, sana ano. Napaluwa tuloy si Ate Alma. Ayan, mga kalingap, nabakura na po yung ano. So yan, Ate Alma, tanggapin mo itong 1,000 pesos, Ate Alma. Pang ano, dagdag mo yan sa ano, sa pamasahe mo, baon. Salamat po. Salamat sa ano mo, sa pag-share mo ng ano yung mga ano mo sa life. Siyempre, sa pinagdaanan niyo ngayon. Hindi po makakatulong to sa akin. Kasi po ngayon talagang sobrang ano po talaga ako ano po yung pambibili kong materials para po sa IMs po. Ayan. Kasi magde-demo na po kami. Ayun. And ganoon din po sa research. Gagawa po kami ng isang product. So, yun. Thank you po dahil ayan po sa biyaya po. Di mo ba inaasahan ano, Ate Alma na Pero po hindi ko po inaasahan. may biyaya ka ngayon? Opo. Grabe si Lord. Sobrang stress. Oo. Ano kayang saan kaya akong maghahagilap ng pang... Ay, siya? Opo. Magkano bang kailangan mo? Ay, hindi naman po ganun kalaki yan. Kasi po, pang ano ko lang naman po talaga. Sige, sabihan mo kung anong kailangan mo. Nag-aanaya po. Sige lang. Hindi. Yan. Masaya ka ba ngayon, Ate Alma, na may blessing ka? Tama-tama talaga na nagpunta ako dito, ano? Di mo napaka-bless talaga ni Lord, no? Yeah, po, thank you, Lord. May pang-ano na po talaga ako sa ano. Magkano ba yung gagastusin mo dun? Hindi naman po gaano ka, ano. Hindi naman kasi gaano. po, mga ano lang po yun eh. Karitonina, Tapos ano pa? mga pentage po. Yun, naluhan na naman si Ate Yung Alma. items. Oo. Ano po, instruction na materials po para sa demo teaching. Opo. Bali, dalawa po yun. Kailangan talagang paghandaan yun. Kasi doon po nakasalala yung ano namin para po makapunto po kami ng 4th year. Ganun din po sa research. Huwag kang mag-alala, Ate Alma. Andito na ako. Hala. Thank you po. Itutulong sa iyo, no, Ate Alma. So ito ang ano tayo ni Lord. Tayo ang tulay ng Panginoon para matulungan ka sa ano mo, sa mga research mo, sa mga pangailangan mong school. Kasi si Angelica, na kay Kuya Rab na siya. So okay lang naman na ma-vlog kita kasi bilang kapatid ka naman ni Angelica. So deserve mo din matulungan, ano? Kasi nakitaan kita din ng potential eh. Nakitaan kita sa talagang nagsumikap po mag-aaral para sa mga pangarap mo sa pamilya mo. Kaya deserve mo yan, Ate Alma, na mabigyan ng ano, kaunting blessing. Thank you po, Kuya Tata. Ano naramdaman mo? Tears of joy ba? Opo, sobrang saya po kasi po talaga meron ako pangbili po ng mga materials. Wow. Sakto na ba yan? Opo, okay na po ito. Okay na? Opo. Sure ka? Opo, okay na po ito. Sige, sa sunod babalik ako sa iyo, ha? Babalik ako. kita. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya kasi para naman sa iyo ito. Para sa yan, deserve mo yan. Ano? Ate Alma, deserve mo na blessing. Ha? Sige, ano, Ate Alma, hindi na ako magtagal. At ako ay mag-scout muna, mag-aarap na matutulungan. Ingat kayo dito, ano, Ate Alma. Kailan birthday mo?
October pa po. October, malayo pa. Malayo po. Ayan, sige. Sige Ate Alma, ingat ka lagi. Sana matupad lahat yung pangarap mo para sa pamilya mo. Ayan. Sige Ate Alma, anong last mensahe mo sa mga nanonood sa atin? So, Mga thank you message so mo. much po. So, lagi niyo pong supportahan ang vlog po ni Kuya Tata. So, sa pamamagitan po noon, marami pa po siyang matutulungan na kagaya po namin. Talagang need ng tulong. At tulungan niyo rin po ang Kalingap. So, supportahan niyo po ang team po ng Kalingap. Lalo na po yung mga boys ko pa yun. K-Boys. Key boys. K-Boys. So, kasama na po dun si Kuya Tata. So, lagi niyo pong supportahan dahil sobrang dami po nilang natutulungan ng mga taong kailangan ng tulungan. So, ayun po, maraming salamat po sa inyo. At patuloy niyo pong supportahan. Yun lamang po. Malay mo sa vlog kong ito, makakita yung ano mo, may magbibigay ng tulong sa'yo, ano? May mag-sponsor sa'yo, di ba? Ano? Sobra po. Oh, yan. Kasi malapit, isang taon na lang, mag-graduate ka na, di ba? Malay natin, may tutulong sa'yo. May pagpag-abot ng tulong, di ba? Di natin inasahan sa vlog na ito. Makikita yung ano mo, na nagsumikap ng mag-aaral, di ba? Hindi natin alam, ano? Lord. Yan. Sige, ano, Ate Alma, mauna na rin ako, may pupuntahan pa ako, ano? Sige po. Thank you po Kuya Tata. Sige, God bless. Bye-bye po. Bye-bye. Opo. Ingat po Inchik, kayo. bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye na po, Inchik. Si Inchik. Thank you po. Sabihin mo, ano masabi mo, Inchik? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Thank you. Ayan. So, ayan. Sige, ano, Ate Alma, bye-bye po. God bless. Ayan po, mga kalinga. Bigyan po natin itong konting pang-allowance po si Ate Alma. Para may panggastos siya sa pag-aaral. Ayan, no? May ibang kunti na lang yung gate dito. Nakalingat na. Ayan, maraming salamat po. Okay, bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Ayan po, mga kalinga. Ingat po. Bye-bye. Bye-bye. Ayan po. So, ayan po mga kalingap. Lagyan po natin ng... Sige, bye-bye. Ayan po mga kalingap. Lagyan natin ng kaunting... Ano si Ate Alma, pang-allowance. Kasi di sabihin niyang mabigyan po kasi nagsumikap din siya mag-aaral mga kalingap. At yun nga. Nag-meeting na siya. Malapit na yung pangarap niya. So ayan po mga kalingap. Sarap sa pakiramdam po na nakapagbigay tayo ulit ng tulong. Dahil na kay Ate Alma, kapatid ni Angelica. Dahil siya rin matulungan. Dahil sa hirap po ng buhay nila, siya po ay talagang nag-aaral ng mabuti para matupad yung pangarap niya. At syempre para matulungan din yung pamilya niya. Lalo na yung kanyang magulang na talagang nagsusumikap, nagsakripisyo, maagang gumising, maagang magtinda para lang maibigay yung pangangailangan nila Ate Alma, nila Angelica sa pag-aaral. Kaya kahit anong gawing pagod ng kanyang magulang, ng kanyang mama, talagang ginagawa ang lahat para sa kanila. Kaya masasabi ko sa mama ni Angelica, kahit na ngayon ay may mga nagbibigay ng tulong kay Angelica, may nag-abot ng tulong, andyan pa rin sila, nagtitinda pa rin po. At talagang hindi sila umaasa dun sa tulong. At talagang nandyan pa rin, ginagawa pa rin nila lahat yung ginagawa nila lahat, pati yung pagtitinda sa araw-araw. Kasi yun talaga ang nakasanayan ng hanap buhay, na kahit na sabi ng kanyang mama na kahit na may tumutulong sa kanila ay hindi pa rin mawala sa kanila yung pagtitinda, kasi doon sila namulat at doon sila dahil sa pagtitinda ay nakakatulong sa kanila pag-aaral. Kaya maraming salamat po sa mga viewers na laging sumusuporta sa aking channel. Please like and share po sa video na ito para malay natin, matutulungan pa natin si Ate Alma sa kanyang pangangailangan po sa pag-aaral. Masarap po tumulong pag alam mo yung dalaga na nagsumikap mag-aral. Masarap po tumulong. Hindi masasayang yung tulong niyo po, yung tulong natin sa mga dalaga po na nagsumikap mag-aaral. Hindi masasayang. Kaya huwag niyo pong i-skip ang ads para mas matutulungan pa natin si Ate Alma, mga kalingap. So hanggang dito lang po mga kalingap. Maraming salamat. Subscribe na rin po ng channel ni Kuya Bal Santos Matubang at Enda Vlogs at siyempre kay Kalingap. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Bye bye po.